pagalagan nga ang ras sa Diyos sa makagalaw bisan malisod buhaton ko kini sa Panginoon sa makagalaw bisan malisod buhaton ko kini sa Panginoon buhaton ko kini sa Panginoon. Maayong buntag mga kaigsuunan. Kinsa ba ninyo dinhi ang nakabaton og pambansang ubo? Ha? O National CAF man siya kay sa akong nahibaw-an tibok Pilipinas man siya nga ubo. Ingon sila flu daw nguban Omicron. Usaon pag ila mga kaigsuunan sa Omicron og flu? Ang uban mingon nga flora man ni siya pastor, man ni siya Omicron. So saan niyo pagkabalo nga flu lang na siya o kani Omicron pod. Na may tips ana wala pa. Wala na. Wala pa. Gusto mo masayod? Ang Omicron may bawaan mo na kay gipaswab test. Ang flu katong wa magpaswab test. Kay hilom-hilom lang. So kinsa may gi-flu rin karon isang kamot. So hilom-hilom ramo. Ang katog yung niya, another difference sa Omicron o flu, ang Omicron human maswab test to as isolation. Ang flu, okay ra na sa gawas, no? Abi ninyo mga kaigsunan sa year 2022, mamalandong na ganito what will happen someday. Mahadlok ta nga basig mao na po'y nahitabo atong Delta bitaw nga panahon na sa July, September, October, perting, mga upat yuto kabulan ba nga perting daghanang na disgrasya yun in town. So, karon na po, wata kay balo, o unsa na po'y madangatan. Ang Omicron, mga kaigsunan, paspas kayo mo contaminate. No? Paspas kayo mo takod ang Omicron. Mas paspas ba kay sa Delta, ang Omicron. Gani, ang naghimo sa bakuna ni surrender kay di daw kaya sa Omicron so bakunahan na pun mo usab. So ang uban wa pa magpabakuna, ang kalibutan nagplano ikatulo. So nagplano kag ikatulo, nagpabakuna na kasi ikatulo, napagyoy kada 3 months o ikaupat. Hangtod kada 3 ka buwan ikalima. So 5 ka tusok-tusok unya gawas ana kon mahuman na pug ka sa 5, tusukan na pug ka ng flu. Vaccine flu. So, unom na. Nya gawas ana, tusukan pag yung kaog. Katong sa Florona na pod. Kaya na pa'y bago pod. Florona. So, 7 na katusok-tusok pastilan. So, ako mga kaigsoon, di lang kumuingon nga, namatyan atong tawhan na ang bakuna. Doon namin ka nang nagtawag sa kuwang sa pastor, kitangkad siya nga tao, nagadulag siya basketball. Athletic kayo siya lawas. At the age of 67, mudula pa siya basketball. Imagine that. Uban pa siya sa mga batanon, mudulag mga basketball. Nagpabakuna siya, kaya may siya magtuo nga. Nasa problema siyang lawas. Nagpabakuna siya. Primero, okay lang, kasi 2 doses man. Okay ra primero. Pag ikaduha na, naghina na yung lawas. Di na kayo siya ka dula og basketball, mohangak na siya, kapoy na. Nagpa-check siya, doon na siya ischemia. Heart ischemia. Heart problem. So mo to, nagpatambal siya. Tanang pamaagi, kuan gyud, gipaningkamutan yung matambalan gyud yung heart problem. Kabalo ka siya nahitabo. Unom lang gyud sa kabuan, atong last week, namatay.
Unom ra gyud sa kabuan. Munang kaingon ko bayan ko kahadlok ba ning kinabuhi ani ang wa mabakunahi, delikado. Ang nabakunahan delikado, saan naman lang nato ani. So this is fear all about. Kami pod mga kaigsuonan kana mo travel may paingon diri sa Pagadian, daghan kay mig fears. Ako inon ako magulang bayan ko. Ako lagi noon, reviewson lagi ko kana magpalpitit lagi ko basta magplano na matug Pagadian. Kaya kung una-una ba nga basi kanang maunsan sakyanan, maplatan ba niya di bayan taw ko makayuko no. Purya-buyag. Di pa gani ko ako mga kauban, mga gagmaigtian ingon ko maplatan ni karon kindi gyud akong pakamang-kamangon. Kay puro sa mga gagmaigtian akong kauban. So, muna usa sa akong mga fears o kaha simba ko lang basi kanang dili ko kagwanta sa biyahe, mabikil ko sa biyahe o kaha. Dahan kay ko hunahuna ba nga kadlukan nga o kaha simba ko lang madisgrasya kay sobrang kusog kay siyempre paspas magyud ang dagan, di magyud ka pwede maginday-inday og dagan. So, dahan kay kong fears. Ako pong magulang mo po niyang bation daw basta mga 2 days before mag-travel pero on the dot na sa travel mawala ang fear. Kanang before lang mag-travel, taka ko nahuna nga atong Huwebes kay naglubong og niadto kog lubong og patay. Sige ko tan-aw sa ligid kay bukid kay subida man kaayo. Nay kanang langkat sa ligid ba? Itan-aw nako. Kuan day nakaagi sa daruhan nga, nakaagi sa dauban nga na inipilit ba nga basa-basa pa nga plastic. Ditapot niya na ukal. Kuhay salabat kulbaan ako abi nako ang digid na daot. Nga Huwebes na baya. Paginan pagkabuntag mularga na. So, daghang kitag fears in life. Daghang kitag mga kabalaka kay igsuonan. How many times ka na magabi matulog ko, mag-chest pain ko, makulbaan ko, ampo ko sa ko, Lord, ka nang ayaw sa akong itugot karong gabi o nabi kay ako mga anak, dili pa stable, ang LCM, daghang pangati manunon, unsa na lang kay kasulti sa ako mga detractors, mayroon ako mga detractors, tanawag, igabaan, namatay. Ana, bitaw. So, daghang kay ako mga fears. Hanto, mayroon ko mga tambal, kasi madublin na ako mga tambal. Di gihapon mawala, mag-chispin gihapon. Hanto, mag-alaunas kadlaw, naa gihapon. Manghaplas naman, maligo na mag-initubig, inom na mag-initubig, di gihapon mawala. Sabi nga kung buhaton ani Ginoo nga, grabe na yun ang fear, kulba na yun kistanan. Pero kanang panahon bitaw mo, surrender na lang ko sa Ginoo nga, Lord, kanang ako mga detractors, bahala na sila na mukatawa sila, babatay ko, okay ra ko. Panalangin nilang po sila Ginoo niya, kung mga anak, ikaw ni bala, Ilsim, ikaw ni bala, Ginoo, matulog ko, unhan ta ka ha? O plano ni mga patsyon ko ni mo karon unhan ta ka, matulog na ko. Basta sito tiligmata na ko, klasikan kaming na, mubalik na ka, magkita na ta. So man nga kung gunitan na yung katulog, makatulog hinoon. Ato na ning kamot, di mamatay, di katulog. Pero mudawat na ka nga mamatay, makatulog na hinoon. Pagmata na ko, buntag na ko makatulog hinoon ko, mas may paingon anak na lang di ay. Kesa ka na mag-struggle bitaw ka nga, mahadlo ka nga, imog yung i-fight imong fear bitaw nga halanukol ba kayo di hinon kakatulog mas may dawaton na lang nimo nga Lord bye-bye good night mamatay na ko so thank you very much so tama gyud ang giingon sa Biblia nga ang mahadlok mamatay noon ang dili mahadlok mamatay tungod kanako mabuhi noon so tama din ang giingon sa Bible kaning ako ang flu mga kaigsuonan dili ni Omicron na flu. Nagsugod ni siya, nabikil na lang yun siya itong travel na mo, paingon sa Cebu, katong first trip yun na mo sa Cebu, worth o pilato, basta kay mga 150 families ang na-serve, yato na mo sa Cebu. Ang ikaduha, larganig sa Zamboanga City, so, sinimana na siya, after 1 week, sunod na po si Mana, atong Zamboanga City, agig dapitan, to Zamboanga City. Ang ikatulo, balik na po, kay gather na po itong mga stocks, gihatod na po og Surigao. Surigao rami taman, wala namin nilahos og Cebu, kay gipasakay na lang na mo og barko at truck, nga gisugat na lang sa mga kaigsunan dito. And that was good for 850 families. So all in all, we serve 1,000 families in Cebu. Amo na gidaghanon sa mga natabangan. So, dili ra kaayo tantong pobre ang atong mga kaigsunan kay ang napadala dito mga kada pamilya 4 ka kilong bugas nya gamay ra gud pod unya na ay mga tinapa mga siyempre natural man na mga sabon toothpaste muguban pa mga grocery nga ginagmay ang daghan dito ang saging kalbasa og sayote no gitabunan yung tibok truck og mga saging nang hinog pang uban so di pa kay mga tao dito mga kaigsunan dito nga
Grabe yun ang pagkaon gikan sa Mindanao. So, salamat kayo sa mga nag-support para sa ato ang support para po sa mga biktima sa bagyo dito sa Cebu. Now, what I would like to say is, what will be your possible fears for the year 2022? Usakit itong mga nabalakan, mga kaigsuunan. Usahay ba yun? Di ba ito mamatay sa balatian? Ato mamatian? Fear. Di ba ito mga sakit tungod lang sa balatian? Mga sakit na tungod sa fear. Ang mga batanon, mahadlok, mabulagag uyab. Di ba, Pibno? Oh, don't be afraid. Mauban yun ang tato, galing lang kay dadakpan sa pambansang flu. No? So, ingon anak lang ang life. So, doon na tayo mga fears in life. Ang uban pod, mahadlok o di makauyab for the year 2022. Ambot si Brad Tibor ang siyang fear karong year 2022. Maminyo. O, dili maminyo. Ang saman. So, daghan tag mga fears in life. Okay. Pero mga kaigsunan, karong taknaa, atong pamalandungon, magpili ta fear or faith. So asa man ta ning duha? Fear or faith? Siyempre, mayroon kita nga faith, may pastor. Mayroon ka kag faith, but actually we are dominated by fear. Now, ang pangutana mga pinangga ko mga kaigsunan, is fear a denial of faith? What's your answer? Yes or no? Ang fear ba denial of faith? Probably yes, di ba? Kung doon na kay fear, meaning nawala imong faith. Nawagtay imong faith. Next, fear is an emotion, a feeling as an emotion. Fear is an emotion, a feeling. As an emotion, it carries no morality or judgment, but the actions we take in response to the emotion of fear can have moral or spiritual implications. Kung mahadlok ka, nakasala di kung mahadlok ko, pastor. No, wala ka makasala. No, wala ka makasala. Pero ang imuhang action out of your emotional fear, diha mo base kung makasala ba ka or dili. So, when you are in fear, what will you do? Kung mahadlok ka, wa na kay buhaton, tanan mo mga decision making, maapektuhan pinagi sa imong emotion. Okay. In other words, the writer said, if your fear results to faith, then that fear is a good kind of fear. But if your fear results to depression and anxiety, so that's a bad fear. Di man ko pwede maingon ka nga, di man ko mahadlok. Kitang tanan mahadlok yun ta mga kaigsunan, pero depende na nakaron kung unsay mo result sa ato ang kahadlok. Ay mugsabahan. Pasensya lang mong nag-abang sa word. So, imong masabtan karon that fear is normal as a human being. We are living in a sinful world. So doon na gyud tay fear, pero depende na nakaron og unsaon na to pag-manage ang ato ang fear. Like for example, doon ay kanang acronym ang fear. Fear is false emergency appearing real. Tanan mo, F-E-E-A-R. Fear. So, it is a false emergency appearing to be real. So, murag, hala na wakwak niya, pag ato, di ay kanang tualyar na yung nasagbay bitaw. So, pero pwede nang hadlok ka, kanang wakwak. Pag uwang sa iro, hadlok ka lang lang. Nag-uwang iro niya, di ay kanang uwag na ang iro. So, dahil kitag mga fears nga murag tinuod, pero actually, dili dahil sa tinuod. Okay. Now, fear is an emotional feeling on what you see and think. Ang kanang fear, depende rin na sa imong nakita o sa imuhang gihuna-huna. So, ang uban, mahadlok sila nga, kanabita matulog sila, manirado sila bintana, kay ngano, kaya kanabita hindi sulod bita sa bugnaw nga hangin niya mo, ana-ana bita din kurtina, mahadlok sila, ana,
Ako malipay ko, ana, kay nga naman bugnaw. Pero ang uban, mahadlok sila kay lalaing kayo kung pamati, nang libot kung balibo kay ni ana-ana ang kurtino, sige man magpananaw sa lidang horror. Mauna, no? O niya, kanang matulog mo na ay maglakaw-lakaw sa gawas, hala, unsa man murag man na may tunog sa gawas, unsa man ni ron, unsa ka na. Ako di man ko mahadlok ka na, may raba ko, Lord, thank you, hay mo kong gibanan si mong angel. Nasa gawas, nagsori-sori, naglakaw-lakaw. Salamat. Nakatulog na, nasahin ko sa kasimbahan mga kiksunan nga. Usas ilang mga elders, diya gilubong sa ilalom sa hagdanan. Diyan lang gilubong, kaya mamay tagya si Yuta. Tikang gino mo sa primerong ang makita ang gino mo yung lubong. Naon sa mana nga. Katulog na ako dito ka na matungang gabi naman, gimusakag yun, saon taman yun na. Hagtog, tug, dago kik tunog. Na kung lilion wala may tao. Yung saon man na karon niya, saan ako pagkatulog? Amo, ampo na ko, Lord, thank you, Lord, ang imo kong gibanan si mong manulunda. I'm sure ka nang naglakaw-lakaw na imo ng manulunda. So, matulog na ko. Mundang punog lakaw. Kung di tinggal ito manulunda, no? Kaya maundang man. Nga, doon ay usa kakauban po ng theology student nga dito ni Puyo sa Amua, sa akong balay gipuyan. Naperte po katalawan siya, naalagi yun, di ko katulog diri. O niya kay compound man to sa eskwelahan, daghang kayong balita nga ako na magabi doon ay white lady, mga tungang gabi niya. Ako kay maabot ko tagalas 10 na tagalas 11. Usahay, ang guard matulog na, naragod kayo po ng guard sa sulod sa kadakos compound, mukat-kat na lang ko sa koral. So, kasi aron man ko kaayo, dito ko kita ko CR nga dool sa hayag. Dool sa kidaka mang CR sa school, galinya. Dito ko sa dool sa hayag. Akong ginamay abling gamay ko kani wala ni tao. Dari sirado gyud tanan nakaasampak gyud ang sira tanan. Katong usa ka sira akong gitulak. Itulak na ko, uy mga kigson mo to, mo balik ba ang sira ba? Kuno. Kuyawa ani uy. Akong ablihan, mubalik na pod. Unsa gyud ka niya kung kamo pa to mudagan mo? Ha? Ako giablihan anak ikatulo. Gihinay gyud ako tulak. Mubalik gihapon. Murag naay pwersa ba nga mag-abot among pwersa ba? Unsa ka ni ha? Ako gipugos og kalip, tut isang mayo. Ikaw sa gyud ka na mo total hilak na sige ta. Ayaw pa. Ako de katong student day nga nagpuyo sa balay. Ayaw ko pinuangi pa, ayaw ba? Pastilan ning bataan ni in town. Pulis na baya na karon. Ako isolti. Minaw man na siya kada wali na ako. Siya si kapitan naman tingalin na siya karon. Seranggo na niya. Pulis na siya. Si Anthony Itchin. Pero tigyan niyang hadlukag yun. Hindi ko, hay, pastor, ikaw raman nila. Ori, yung nidagan ko, katawaan ko. So, muna, kung gingon ninyo ba nga, daghang tag mga fears, nga nara sa to ang mind, nara sa to ang pananaw, pero they are appearing to be real, but they are not. Dili sila tinuod, no? Now, another. Si San Pablo, matod pa ni San Pablo mga kaigsuonan, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. Maglakaw ta pinagi sa pagtuo, dili sa atong makita. Kaya pananglitan og mudaghan atong kwarta, ganahan ta mga lagad, kung gamay na po tag kwarta, di na po tag ganahan mga lagad, that is walking by sight. Inig atol to simbahan, lamanuhon tag taman-taman, ganahan kita mo lagad kay will entertain ta sa simbahan. Pero og di po ta matagal sa simbahan, di na kung balik ng simbahan ni kapoy ng simbahan ni kay managad. So, sometimes ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, gibase lang nato sa palibot nga atong makita. What Paul wants is, we walk by faith, not by sight. Dili kay feeling lang. Musimba ko karon kay murag pamati na ako, ganahan kay kumusimba. No, murag nagyo kay Holy Spirit karon. Pagkasunod na po Sabado, ay dili ko musimba kay murag giflow ko, di ko ganahan musimba, laay kay kong pamati. So, dili by faith, by sight. Napoy usahay nga kanang ganahan lang ka maganahan ka mo serbisyo simbahan tungod kay nakay katungdanan. Pagka Disyembre kay wa ka mapili, di na po kaganahan mo simba di ang simbahan. Mubalik na po kag laing simbahan.
Nga dito na po kahimuong may katungdanan. So, unsa man din itong pagpangalagad para lang na katungdanan? So, kinahanglan mga kaigsunan, ups and downs sa atong life, we need to walk by faith, not by sight. Busa mga kaigsunan, si Martin Luther King Jr., kailan mo ani niya, no? Ditibo man ni siya. Usa man siya ka-Black American nga fighter for emancipation sa freedom sa mga Black Americans nga undangon na ang racism sa United States of America. Siya tong naghimo og kanang diskurso nga I have a dream. No, iyahan nga speech. Sikat kanayang I have a dream. Matud pa niya mga kaigsuonan, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Ang pagtuo, igo lang kamuhimog unang tikang sa pirmirong ang-ang, bisag wa pa nimo maklaro ang unahan nga ang-ang o kung sa kinatibuk ang hagdanan. That is faith. Manigingon sa awit mga higalag kaigsunan nga, if you'll take one step toward the Savior, my friend, you will find His arms open wide. O salang katikang paingon kang Kristo by faith, then you will see His arms open wide for you. Just take one step towards Jesus Christ. Then the Lord will bless you. Sa 2 Corinthians 4:18 mga kaigsuunan, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, for the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Ang atong ginalantaw mga kaigsuunan kanang butang nga dili makita. Kaya kung mga butang lang nga makita atong ginabasihan, lumalabay ra gyud ang mga butang nga makita. So kita kung nangalagad ta karon diri tanan, we are serving for that God nga dili makita. Amen. We are hoping for the soon return of Jesus Christ nga wala pa nato makita. And we are aiming to be there in that mansion of heaven someday nga sukad wala pa pod nato makita. That is what is faith about, all about. Okay. To trust God even when you can see Him working. Buti pasabot mga kaigsunan, we need to trust Him. Musalig ta kaniya, bisag wa ta kakita nga naglihok ang Dios. Trust. Salig lang yun. Bahala kung sa'yo may tabo. Salig lang yun kaigsunan. Ang Ginoo ay mahibalo din na. Okay. Sa 1 Peter chapter 1 verse 8, though you have not seen Him, you what? You love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Wata kita sa Dios. Pero nahigugmat na niya. Wata kakita niya pero nitrust ta kaniya. That is faith. Now, para masabtan yun niya what is faith. Atong sondon ang mga Israelites ito sa tampi sa dagat, baybay sa dagat, sa Red Sea. Dito sa Red Sea, naa dito ang fear and faith. Okay? Imagine niyo tanan ninyong self karon nga naata karon sa baybay sa Red Sea. Mo liko ta sa wala, pangpang, bukid, sa too, bukid, paglingi sa likod, nagsingabot na, nag-abog-abog na ang mga chariot, mga kabayo sa mga Egyptian soldiers nga mo patay sa mga Israelites. Thinking that we were there or we are there with them. Okay. So the fear and faith at the Red Sea. Kamo nasayod sa maong sugilanon sa nahitabo sumala sa na-record. Pero one thing is very important that I would like to bring to you now. Kanang giingon bitaw nga they crossed the sea on the dry ground. Gitabok nila ang dagat sa dry ground. Okay? Pag ingon gyud nila nga Moses unsa man ni mga matay nami. Ingon ang Ginoo, stand still Moses and see for the salvation that I will give to you. So busa mga kaigsunan, pagsalop gyud sa adlaw, gituboy ni Moses iyang kamot,
Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground. Imagine that, into a dry land. Then, nanganaog ang mga Israelites onto a dry ground. So, gi-emphasize yun pag-ayo makiksunod nga sa dihang gipahubas sa Ginoo ang tubig, dili parehas na itong karsada nga niguman o ulan, na pa'y mabilin nga limaw-limaw. Gaog magmotor kayo, na kay samad si mong tiil, mapiksan mo, infected, ma-strepsis ang imong samad. Sa ila, wala gyud murag highway. Dry ground, nindot kay andalan mga kaigsunan. With a wall of water on the right and on the left. Actually, mag-record ko mabuntag, inani akong trabaho. Kat na siya, kimuubo, kat kimuubo. Tila na nyo na may bawaan. So, sa Exodus 14:26, then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea that the waters may come back. Kay, nigukod naman itong mga Israelites. Ang mga pagkatungang gabiin na ikaw na nakatabok ang mga katawan sa Israel. Uy, ninggukod man ang mga Egyptian soldiers. Nanas tunga-tunga sa dagat, tama-tama, kadlaw na pod, pabuntag na pod, pahayag na pod. Nanas nito, hapit na mapsan. Pagkabuntag sa iyo, ingon na pod ang Ginoo, Moses, isaka na pod imuhang kamot. Kaya ako na pong ibalik ang tubig. Primero to, samtang gasunod pa sila, the record says, nangatanggal ilahang mga ligid, ang ilahang mga kabayo, nangapandol, so nangaumot sila dito. Pagkabuntag, nibalik ang tubig mga kaigsunan. Nibalik ang tubig. Pero bantayan ninyo ha, but, 29, but the children of Israel had walked on dry land. Kapila nag-i-emphasize, katulog yun ha. Gipauga sa Ginoo ang dagat as dry land. Nanaog ang mga Israelites nga nagbaktas latas sa dagat, dry ground. Ang mga katawhan sa Ehipto, mga sundalo, gibanlas sa balod. Pero ang mga katawhan sa Israel, nitabok nga nagbaktas sa dry ground. Katulo na yun na, mga kaigsunan gi-emphasize. Katulo. So imong imaginon kung naa ka dito, paspas imong lakaw, nindot ang lakaw kaigsunan, kaya nga naman, uga kaayo ang yuta. Well prepared ang yuta sa paghimo nini. Sa Hebrews chapter 11 verse 29, si Paul, nag-comment po si Paul sa naitabo sa katawhan sa Israel sa pagtabok dito sa Red Sea. Ang iyang comment matod pa niya, by faith, the people passed through the Red Sea as on what? Dry land. Kaupat na yun mga kaigsunan. Sige ang kimpasayas ang dry land, dry ground, dry land. So, ang sabot pasabot niya na. Kamu hunahunaan ninyo, wa by fear nga nitabok ang mga katawhan sa Israel? What can you say? Wala sila fear o na? Na. Oh. According to Exodus 14 verse 10, the Israelites were what? Terrified and cried out to the Lord when they saw the Egyptians' army bearing down on them. Paglusok yun sa mga Egyptians, panaog dito sa kwan, grabing fear sa mga katawhan sa Israel. Grabe ilang fear. Kamu daw, hunahunaan daw ninyo. Magbaktas ka nga naas imong kilid, gabukal-bukal ang tubig. Murag katumbaho na ang tubig. Pero murag na bakit ala ni mo na igapugong. Wa kay stress, ana. Ikaw kuno maglakaw ka, na kay makitaan dito nga shell, or na kay makitaan dito nga, unsa pa na din na bay mga, unsa na mga starfish, o ba makitaan mo dito. Unsa ba, kadto pa kakakita sukad kay, unsa ba basing mamaak na, unsa ba, wa kay stress, ana. Kauban sa mga bata, nga mga gagmay pa, nga gipangkugos patabok mga kaigsuunan. Wa kay fear, ana. Kanang tanang butangan na hitabo na sa pagtabok. Ang mga babae, gabaktas, mga buntis, gabaktas. Ang mga masakiton, guyod, kargas, karwahi. Wala kay fear, ana. Na ay fear, mga kaigsunan. But the Bible did not mention all about that. Ang gilitok na yun sa Bible, they crossed
on the dry land. Wa na mag-mention ang Ginoo silang mga doubts. Wa na maghisgot ang writers sa ilahang mga fears. What the writers would like to let us know that no matter how they feel upon crossing the Red Sea, as long as they cross it by faith. Buti pasabot mga kaigsunan, dili pwedeng mawala ang fear. Na ang fear. Pero overwhelmed by faith. Natabunan sa pagtuo. How they were feeling as they crossed didn't matter according to the writers. Dili na may importante kung silang gibati sa pagtabok. Ang importante mga kaigsunan is they crossed the Red Sea by faith. Abi ninyong mga kaigsunan, just like to be in heaven someday. Naging si Ellen White, nag-abot ko sa langit, wala yun tayo hisgutan nga, giun sa tapag daog-daog, giun sa tapag kalisod, giun sa tapag underestimate, wala na naman galing na nga istorya, wala na pain. Ang memory na ma-remember na nimo, pero all what will you know is at least you have done your part on earth and now you are in heaven. Na nakasalangit. So kadtong tanan nga naagian nimo baliwala na tong tanan. Kaya kadtong tanan nga nang labay imong naagian, dili na paigo muralag kumingking, wala ra gani sa kumingking i-compare sa kahimayaan sa langit ni imong mabatnan. And that is by faith. You will have it by faith. Now, laing hitabo mga kaigsunan. Dito sa Kadesh Barnea. Doon na po'y showdown dito may tungod sa fear and faith. O saan itabo sa Kadesh o Barnea? Dito sila nagkampo mga kaigsunan. Doon na lang kaya na sa Jordan River. Kaya mo tabok na sila paingon sa Kanaan. Pero nagpadalao na og 12 ka mga spies para maniid itong dapita bago sila mo enter. Dito ang 12 spies. Isa kada tribo. Pagbalik mga kaigsunan, galinya pa sila patabok balik. Kung ikaw makakita na malipay ka kay gupasan o mga dagko kayong mga bunches of grapes, mga saging, pinya, grabing prutas, grabing pagkaon gikan sa Kanaan, dagko kaysa nagipangyayungan. So grabe gusto. Ikaw magtanaw ko, kanindot sa mga lugar, grabing pasalubong. Diba? Ano